Sa pagpapatuloy ng mga serye ng ating pagtuturo patungkol sa pananalangin, tayo ngayon ay nasa ika-12 aralin at ating pag-aaralan ang sama-samang pananalangin. Para sa ating mga susing talata, tayo ay magbabasa sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1, talatang 14. Ganito ang sinasabi: Lagi silang nagkakaisa sa pananalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid niya. At sa pangalawang talata, dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2, talatang 42. At patuloy silang nanatili sa turo ng mga apostol sa pagsasamahan, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa pananalangin. Bago pa man isinilang ang iglesia, ang mga mananampalataya ay nagtipon at nanalangin ng sama-sama. Bago dumating ang Pentecostes, unang dumating ang panalangin. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1, talatang 14, makikita natin ang mga unang alagad na nagkakaisa sa pananalangin. At sa Kabanatang 2 ng mga Aklat ng Mga Gawa, talatang 42, sinabi doon, at patuloy silang nanatili sa turo ng mga apostol, sa pagsasamahan, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa pananalangin. Ang sama-samang pananalangin ay hindi opsyonal. Ito ay mahalaga. Nagdudulot ito ng paggising, pagkakaisa, kalakasan, at direksyon. Tayo'y tinatawag pabalik sa puso ng iglesyang nananalangin. Ang lakas ng sama-sama. Sinabi sa talatang 14 ng Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1, lagi silang nagkakaisa sa pananalangin. Pansinin ang salitang nagkakaisa. May kapangyarihan sa pagkakaisa. Hindi naghihiwa-hiwalay ang mga alagad para manalangin ng mag-isa. Sila ay nagtipon habang hinihintay nila ang pangako ng Espiritu Santo. Hindi sila walang ginagawa. Sila'y aktibong nananalangin, may iisang puso at tinig. Tingnan natin ang isang posporo, madaling patayin, ngunit tipunin ang marami at sindihan. Magkakaroon ka ng apoy na tumatagal. Ganyan ang nangyayari kapag ang iglesia ay nananalangin ng sama-sama. Ikaw ba ay committed sa sama-samang pananalangin? Huwag maliitin ang kapangyarihang ibinubunga ng mga mananampalatayang nananalangin sa pagkakaisa. Ang pinagkaisang panalangin ito ay hahantong sa isang makapangyarihang pangyayari. Ang pagsisikap sa panalangin ay nagbubukas ng paggising. Gawa, Kabanatang 2, talatang 42. Nanatili sila sa pananalangin. Hindi sila pabaya sa panalangin. Sila'y masigasig, tapat at disiplinado. Inihanda ng kanilang debosyon ang kalangitan para sa pagbuhos ng Espiritu. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2, talatang 41. Mga 3,000 ang nadagdag sa kanilang bilang sa araw na iyon. Ang panalangin ang nagbubungkal sa lupa. Ang Diyos ang nagpapabuhos ng ulan ng revival. Sa Ikalawang Kronika, Kabanatang 20, talatang 1-4, mapapansin doon na hinarap ng Juda ang malaking hukbo at nagtipon sila
upang manalangin at mag-ayuno. Ang tugon ng Diyos, tinalo niya ang kalaban kahit walang tabak na inilabas. Ang paggising ay hindi dumarating sa pamamagitan ng programa, kundi sa pamamagitan ng panalangin. Kung nais nating kumilos ang Diyos, kailangan muna nating kumilos sa pananalangin ng sama-sama. Ang iglesyang nananalangin ay iglesyang may kapangyarihan. Ang iglesyang nananalangin ay hindi mahina. Ito ay puwersa sa Espiritu. Wala man silang gusali o budget, mayroon silang panalangin. At iyon ang kanilang lakas. May mga himala, katapangan, at mabilis na paglaganap ng ebanghelyo dahil sila'y nananalangin. Sa Gawa, Kabanatang 12, si Pedro ay nakakulong, ngunit ang iglesia ay taimtim na nananalangin para sa kanya. At anong nangyari? Nagpakita ang anghel at siya'y pinalaya. Nais mo bang makakita ng kagalingan, kalayaan, at pagbabago ng buhay? Magsimula sa panalangin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nananatili para sa iglesyang nananalangin. Ngunit ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, ito rin ay tungkol sa pagtiyatiyaga sa pagkakaisa. Panatilihing nagniningas ang apoy ng pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay hindi kusang dumarating. Ito ay binabantayan at pinapalakas. Sa paglawak ng iglesia, may mga hamon, pero patuloy silang nagtitipon sa panalangin. Ang panalangin ay nagpapalambot ng puso, nagpapababa ng sarili, at ibinabalik ang atensyon kay Kristo. Ang panalangin ay hindi lang pakikipag-usap sa Diyos. Ito ay pagkakahanay sa isa't isa. Dumalo sa prayer meeting ng inyong simbahan. Magsimula ng small group prayer. Magbuo ng prayer circle sa inyong ministry. Habang tayo'y nananalangin ng magkakasama, lalo pang lumalakas ang apoy ng pagkakaisa. Bilang pangwakas, ang unang iglesia ay inikot ang buong mundo at lahat ng iyon ay nagsimula sa panalangin. Sila ay nagkaisa. Sila ay naging tapat. Sila ay naging makapangyarihan. Pinananatili nila ang apoy ng pananalangin. Huwag lang tayong magsalita tungkol sa panalangin, maging iglesyang nananalangin tayong muli. Handa ka bang mag-commit sa sama-samang panalangin? Maninindigan ka ba para sa pagkakaisa sa katawan ni Kristo? Tutulong ka ba upang muling pag-alabin ang apoy ng panalangin at pagising sa iglesia? Ipahayag natin ngayon, Panginoon, gawin mo kaming tahanan ng panalangin. Salamat po.